Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. Okay, so for today's video, another tutorial na naman tayo. So gagawa tayo ng spar gear. Okay, make sure lang na-follow at nakasubscribe kayo sa mga social media accounts ko para updated tayo sa mga latest uploads ko. Okay, so if ever na may mga gusto kayong ipagawa or drawing, so feel free to comment down below and I will do my best na gawin siya ng tutorial. Okay, so tara, let's start. Okay. So, nandito na tayo sa working area natin. Punta tayo dito sa right plane. Then, sketch. Tayo sa sketch tab and then gawa tayo ng circle. Okay. Then, punta tayo ulit sa sketch, smart dimension. So, ang diameter ng circle natin is 32. Then, okay. So, after natin magawa ang circle, extrude natin siya. Okay. So, gumamit tayo dito ng mid plane. And, ang diameter niya is 15. Ang depth niya. Okay. So, nagkakagawa na tayo ng circle natin. Okay. So, create ulit tayo dito ng sketch. Gawa ulit tayo ng circle. And, ang diameter ng circle natin dito is 10. Okay. And then, go to sketch ulit. Punta tayo dito sa center rectangle. Okay. Then, gawa tayo ng rectangle dito. So, kasi gagawa tayo ng keyway. Okay? Smart dimension. So, ang measurement niya is 2x2. Okay? 2x2. And then, tayo ulit sa sketch. Then, trim entities. Okay? Zoom lang natin. Tanggalin na natin itong mga excess lines. Okay. So, nakagawa na tayo ng keyway. Okay. Then, go to features. Punta tayo dito sa extruded cut. Okay. Then, dito sa direction is piliin natin is true all. Okay? Meaning is hanggang dulo siya. Tagos siya dito sa likod. True all. Okay? So, okay lang natin siya. Meron na tayong nagawa ang isang part. Okay? Okay, so punta tayo dito sa face na to. Create sketch. And then, gagawa tayo ng 2 concentric circles. Okay. So, ito yung first circle, and then this one next. Then, go to sketch, smart dimension. So, yung isang diameter ng circle natin is 15. And then, the other one is 25. Okay? So, exit sketch. And then, punta tayo dito sa features. Then, go with extruded cut. Okay? So, this time, ang gagawin natin is blind. Okay? So, nakaset na siya na blind. And then, ang kanyang depth is 3 mm. Okay? Kailangan natin siya. Okay. So, you can see, nakagawa na tayo ng another part. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is, i-mirror natin tong extruded part na to sa kabilang side. Okay? So, go to extruded cut. Highlight natin. And then, punta tayo dito sa features and then mirror. Okay? So, i-mirror natin siya sa face na to. So, click lang natin tong plane na to. Then, as you can see, naka-mirror na siya sa kabilang side. Okay? Then, i-okay lang natin siya. Okay. So, pakita ko sa inyo. Okay. So, na-mirror na natin siya. Okay, next, gawa naman tayo ng gear tooth. Okay. So, gawa tayo ng sketch dito sa face na to. Ito lang natin. And then, go to sketch. So, first thing is, gagawa muna tayo ng center line. Okay. So, ito kasi magiging reference natin. Okay. So, kahit hanggang dito lang siya. Okay. Then, select. And then, go to sketch again. Then, gawa tayo ng horizontal line dito. Okay. Then, select. And then, go to sketch. Smart dimension. So, ang dimension niya is around 0.5. 0.5. Okay. And then, go to sketch again. So, ang dimension naman niya dito, mula sa horizontal line na to, up to this origin is, let's say, 13.6. Okay. So, after nating magawa ang reference and then yung horizontal line, so, tayo dito sa sketch. Then, gawa tayo ng 3-point arc. Okay. Click natin to. Then, click natin yung point na to. And then, this point. And here. Okay. And then, dimension. So, kunin natin yung horizontal dimension ito. Okay. So, click mo yung point na to and then this point. Okay. So, ang horizontal distance niya is 1.58.
Okay? And then, for the vertical distance naman, click ulit natin tong point na to and then this point. So, let's say 3.28. Okay? And then, yung radius naman ng arc natin is around 4.56. Okay? So, nakuha na natin yung kabilang side. So, what we are going to do again is, imi-mirror natin siya sa kabilang side na to. Okay? So, go to sketch, and then mirror entities. Okay, yung entities to mirror, so itong dalawa na to, highlight lang natin. And then, mirror natin siya dito sa center line. Click natin to. Okay? And then, okay. So, as you can see, nagawa na natin siya ng mirror. Okay? The next is, punta ulit tayo sa sketch. And then, go to 3-point arc. So, i-close naman natin tong part na to. Okay? And then, select. And then, go to sketch, smart dimension. So, ang radius ng arc natin to is 18. Okay? Then, okay lang natin. So, nagawa na natin yung pinaka-profile ng tooth natin. Okay? So, next thing na gagawin natin is, extrude cut na natin siya. Okay? Exit sketch. Okay, so before we proceed to extrude cut, so i-fillet muna pala natin tong edge na to. Okay, so dito tayo sa fillet. Then, ang fillet niya is 0.3. 0.3 lang. So, fillet nga pala natin tong edge na to bago natin siya extrude. Okay. Yes. Okay. So, as you can see, na-fillet na yung side na to. So, ready na siya for extrude. Okay. So, exit natin yung sketch. Then, go to features. Then, extruded cut. Okay. So, as you can see, na-extrude na siya. Pero this time, ang gagawin natin is through all. Okay. And then, okay. See? Na-extrude cut na. Cut na natin yung part na to. Okay. So, what we are going to do again next is gagawa na natin siya dito ng circular pattern. So, gagawa na tayo ng gear. So, go to features. Okay, so first pala is, i-highlight muna natin itong part na to. Okay, then go to features. Go to linear pattern. May drop down arrow. Click nyo itong circular. Okay. So, may nakita ka dyan direction. So, saan siya mag-i-rotate? Okay. Na part. So, click natin itong part na to. Kasi dito natin siya i-rotate. Okay. So, as you can see, meron ng profile din na, so, meron na rin tayo na buo na tooth sa paligid. Okay. And then, ang gagawin natin is, yung number ng teeth niya is, let's say, 30. Okay. As you can see, so, may pattern na siya, circular. Okay. Then, okay lang natin siya. Okay. So, that's it. So, ganun lang kadaling gumawa ng gear. Okay. So, kung papalitan nyo naman ng appearance, then, punta kayo dito sa icon na to. Click nyo tong appearances, scenes, and decals. And then, punta kayo dito sa appearances, color. Then, go to metal. Then, it's up to you kung anong materials ang gagamitin mo. Okay. So, let's say steel. So, set lang tayo dyan. Okay. This one. So, tingnan tayo na medyo okay. So, ito na lang. So, that's it. Gawa na tayo ng sample ng spar gear. So, ganun lang kadaling gumawa ng spar gear. And that's all for today. Hopefully, nakasunod kayo sa video tutorials ko for today. So, marami pa akong gagawin ng mga tutorials for my next video. Kaya make sure lang na nakafollow at nakasubscribe kayo sa mga social media accounts ko para updated tayo sa mga latest tutorial ko. Okay? Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!